Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublihin ng pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Silipin na natin ang ulo ng mga balita. Pasada Balita. Mandatory repatriation ng mga OFW sa gitna ng bakbakan ng Israel at Iran, isinantabi muna ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. Pangulong Marcos aminadong dismayado sa implementasyon ng K-12 program. Pasada Balita. DOH at DepEd nagsanib puwersa para tugunan ang banta ng HIV sa bansa. Pasada Balita. Halos 10 bilyong pisong halaga ng ilegal na droga nasabat sa loob lamang ng 15 araw. Pasada Balita. Kabalitang pangkalakalan na kolektang buwis ng BIR sa unang kwarter ng taon umabot na sa 1.1 trilyon pesos. Pasada Balita. Sa balita sa ibayong dagat, Japan at South Korea nagkasundong mas palawigin pa ang ugnayan sa katatapos pa lamang na G7 Summit. Pasada Balita. Kabalitang papalakasan, TNT star player RR Pogoy sinelyohan ang panalo sa dikitang laban kontra Magnolia. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng okra sa katawan, ating alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, para po sa mga tito at tita, Air Supply magbabalik bansa para sa kanilang 50th anniversary concert. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw po na ito ng Huwebes, ngayon pong Hunyo at 19 taon 2025. Kayo po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamagitan ng impila may todong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23. Kami po ang inyong mga magiging tagapagatid balita, Drew Nasino, Johnny Ibanez. Pasada Balita. Sa oras na 5 sandali makalipas ang ika-6 na ng umaga, sa detalye nga po ng mga pumapasadang balita. Pasada Balita. Wala pang nakikitang pangangailangan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatupad ng mandatory repatriation sa mga Pilipinong nasa Israel at Iran. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Marcos sa gitna ng nagpapatuloy na bakbakan ng dalawang nabanggit na bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, ipinaubayan na niya sa pamahalaan o ipinaubayan na ng pamahalaan sa mga individual o pamilyang Pilipino na nasa Israel at Iran ang desisyon kung nais nilang umuwi rito sa Pilipinas o hindi. Iginit pa ng Pangulo na malaking hamon ang kinakaharap ng maraming paliparan dahil nakasarado ito bunsod ng kaguluhan dyan po yan sa Middle East. Kaya naman tiniyak ni PBBM na patuloy na nakabantay ang gobyerno sa sitwasyon ng mga Pilipino sa dalawang naturang bansa.
Pasada Balita. Ikinukonsidera na ng Pilipinas na itaas ang alert level sa Middle East dahil sa patuloy na tensyon at palitan ng pag-atake ng Iran at Israel. Kapanayan ng DWIC, sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, bagamat nasa alert level 2 na ang Israel at level 1 naman ang Iran, kumikilos na ang pamahalaan na misulang naka-alert level 3 na o nasa voluntary repatriation. Inaalam muna niya ang kalagayan ng mga lugar at kaligtasan ng mga Pilipino bago magdesisyon hinggil sa pagtataas ng nasabing alert level. Magugunitang mahigit sa 100 Pilipino na ang nagpahayag ng pagnanais na umuwi ng Pilipinas, bunsod pa rin ng tuloy-tuloy na kaguluhan. Kunyari, Afghanistan. Yung alert level 4 kasi, kailangan, kung sinabi natin, uwi na lang kayo, kaya natin mag-uwi right away ng 30,000 Lang. na hindi natin magagawa ngayon. Right. So, voluntary ang nangyayari ngayon. So, hintayin natin yung formal announcement kung alert level 3. Yung Iran, i-akyat naman, dati alert level 1 yan, precautionary, i-akyat natin siguro sa alert level 3, voluntary repatriation. Yan po ang tinig ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Handa naman ang Armed Forces of the Philippines na umalalay sa pagpapauwi ng mga Pilipinong naiipit sa bakbakan ng Israel at Iran. Ito ang tiniyak ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla kasabay ng pagsasabing nakatuon na ang kanilang atensyon sa pagsaklolo sa pamahalaan upang masigurong ligtas ang mga Pinoy sa dalawang naturang bansa. Kaugnay nito, handa rin anya sila sa posibleng repatriation o pagpapauwi sa mga Pilipino kung kinakailangan. Tiniyak din ng AFP official na handa rin silang tumugon anumang oras alinsunod sa mga utos sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Masusi na rin anya nilang binabantayan ang sitwasyon ngayon sa gitnang silangan, partikular na dyan sa Israel at Iran. Pasada Balita. Your indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitan, kawalitaktakan, medyo pumasok lang sa isipan ko. Kung halimbawa, kinailangan at tutulong ang AFP, anong gagamitin nila? Military plane? Malamang yung C-130. Oo. Di ba parang mas nakakatakot yun? Medyo ano Di pa ba yun? kasi, di ba, pagka nagkakagulo, Prone siya sa ano baka atake. makadistract kasi nga, military plane baka mapagkamalang pangkalaban o hindi. Ako naman po yung nagtatanong lang hindi po ako nananakot kasi nga, ang pinakamagandang mode ng transportation dyan, para sa akin, sa palagay, para mas ligtas, commercial. Commercial actually. Diba? Kasi kung military plane, or by land, by Pero sea. yung by land ko, yung binabanggit kasi kahapon ni Yusek De Vega, na may portion doon na from Iran yata papuntang Jordan, 13 hours Kasi by land. Tatawid ka ng Iraq. Unlike pagka Israel, papunta ng Jordan. Mas malapit 3 hours lang. Mas malapit. Yun ang dilema nila Kaya masyadong sobrang pag-aaral lang ginagawa nila. Yun lang sa akin kung naisip ko lang bigla na kung military plane, hindi kaya delikado? Magiging ano siya prone to target, di ba? magiging target siya. Baka mapagkamalang kakampi ng kalaban nila, di ba? Lalo na C-130 is from US. Aha. C-130 Alam ay ko. kadalasan tinatarget yan dyan sa Middle East. Sarado kasi ngayon yung airspace. Correct. Iraq, Syria, Lebanon, Iran, in Kuwait, affected din sila. Anyway, ako na may para sa kaligtasan lamang ate. Bagay, mas alam nila yan. Anyway, ako na may nagulat lang kaya nagtanong din ako. Anyway, sa kaugnay na balita, inaasahang makakabalik na ngayong linggo ang unang batch ng mga OFW at ilang opisyal ng pamahalaan na naipit sa tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Ito mismo ang kinumpirma ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega kung saan binubuo ito ng 115 Pilipino na naisang umuwi ng bansa. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni Yusek De Vega na nakikipag-ugnayan rin ang pamahalaan ng Israel sa Embahada ng Pilipinas para makauwi ngayong linggo ang mga opisyal ng bansa na naipit sa Israel. May unang batch na 26 na maaring tung weekend makakatawid na papuntang Jordan kasi yan lang paraan na makalatas. Galing Jordan, makakalipad. Kahit na
sinahikayat na umuwi. Hindi umuwi kasi nagugustuhan nila ang kondisyon. At yung Israeli government nakikipag-ugnayan ng embahada natin kung paano natin mauuwi sila sa lalong madaling panahon. Tingin natin baka tong weekend through Jordan makakauwi na rin. Pasalamat naman si Yusek De Vega sa pamahalaan ng Israel matapos itong sagutin ang gastusin ng mga Pilipinong naapektuhan sa kaguluhan. Nanawagan din si Yusek De Vega sa pamilya ng mga OFW sa Israel na maaari silang makipag-ugnayan sa kanilang mismong tanggapan. Salamat din tayo sa Israel dahil lahat ng gastos Israeli yan. Wow. Lahat ng medical expenses. Kung nababahala kayo tungkol sa mga kamag-anak ninyo at gusto nyo information at walang contact, well, we are working all of government magkasama. Yung OWA, meron silang hotline. Pwede nyo tawagin 1348. Kasi mga babaeng sa Pilipinas, baka kayo mismo may info. Yan po ang tinig ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Ito, kapit po tayo mga motorista, mga consumer dahil inihahanda na ng pamahalaan ng mga hakbang para tulungan ang mga sektor na posibleng maapektuhan ng pinangangambahang taas presyo sa mga produktong petrolyo bunsod ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, sineseryoso nila ang usapin lalo't posibleng isara. Pero wag naman sana ang Strait of Hormuz kapag lumala pa ang tensyon sa gitnang silangan. Sinabi ng Pangulo na kabilang sa kanilang pinaplansyang ayuda ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga tsuper na mga pampublikong transportasyon, mga PUV driver, tulad ng ginawa noong panahon ng COVID-19 pandemic. Una nang inihayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro na mahigpit ng naka-monitor ang Department of Energy sa sitwasyon sa Middle East. Pasada Balita. Inayuhan naman ni US President Donald Trump ang Iran na magpahayag ng unconditional surrender upang matapos na ang pakikipagpalitan nito ng airstrike laban sa Israel. Dagdag niya na uubos na ang pasensya ng Estados Unidos sa Iran at alam nila kung saan nagtatago ang supreme leader nito na si Ayatollah Ali Khamenei. Nabatid na hinarang ni US President Trump ang plano ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na i-assassinate si Khamenei upang matapos ang kaguluhan sa pagitan ng dalawang bansa. Binalaan din ng Pangulo ng Amerika na dapat nang lisanin ang lungsod ng Tehran sa kabila ng pangamba na nagde-develop ang Iran ng mga tinatawag na nuclear weapon. Pasada Balita. Iba pang tampok na balita, aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya nakikita ang tunay na kapakinabangan ng K-12 program lalo pagdating sa paghanap ng trabaho ng mga graduates ng senior high school. Naniniwala si Pangulong Marcos na dagdag gastos lang ang 2 taong senior high para sa mga magulang mula sa matrikula, libro hanggang school supplies, pero hindi naman nakikita ang pangakong bentahe sa pagpasok sa trabaho. Ayon sa presidente, nananatili ang problema sa job mismatch kung saan hindi tugma nga ang natutunan ng mga mag-aaral sa aktual na kailangan ng mga kumpanya. Gayunman, sinabi ni Pangulong Marcos na inatasan na niya si DepEd Secretary Sani Angara na ayusin at pagandahin ang implementasyon ng K-12 program. Pasada Balita. Kinumpirma ng Department of Education na nangangailangan pa rin ng karagdagang 165,000 na mga classroom sa buong bansa. Ayon kay Education Assistant Secretary for Operations Jocelyn Andaya, kasalukuyang may public-private partnership upang makapagpatayo ng nasa 105,000 na mga bagong silid-aralan. Ito'y upang masolusyonan ang kulang ng mga classroom sa bansa kung saan binigyan o bibigyang prioridad ng education sector ang mga undeserved areas. Tiniyak din ng DepEd na hindi nila isasaalang-alang ang pagiging vulnerable ng bansa pagdating sa mga kalamidad
Nakikipagtulungan naman na ang education sector sa Department of Public Works and Highways upang makagawa ng tinatawag na climate resilient na mga silid-aralan. Pasada Balita. Oras na 16 na sandali makalipas ang ika-6 na ng morning. Speaking of edukasyon, performance review ng mga guro, ibabatay na sa test performance ng mga estudyante ayon kay Pangulong Marcos. Ang kabuuan ng detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Titiyakin ng pamahalaan na natututo ang mga pumapasang estudyante. Sa kanyang podcast interview, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nangyayari kasi ngayon ay naipapasa ang mga mag-aaral kahit hindi naman daw marunong magbasa. Bunsod na rin ito ng performance audit sa mga teacher tuwing katapusan ng school year. Kaya ayon sa Pangulo, hindi na percentage ng pasado o bagsak sa klase ang gagamiting basehan sa performance review ng mga teacher. Sa halip gagamiting batayan ang actual test performance o resulta naman ng mga exam ng mga mag-aaral. Paraan na rin daw ito para mapataas ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Lalo't may mga mag-aaral daw na lumalabas na hindi raw marunong o mahina sa math, science at reading comprehension. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong as DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, nagsanib puwersa ang Department of Education at Department of Health upang iayon ang curriculum sa tumataas na kaso ng HIV sa mga kabataang Pilipino. Ayon kay Health Secretary Teodoro Ted Herbosa, 30% mula sa 57 na bagong kaso ng HIV araw-araw mula Enero hanggang Marso, mula sa edad, makinig po kayo 15 hanggang 24 na sakop ng grades 10 hanggang 12. Dahil dito isinama sa curriculum ang HIV education, mental health, teenage pregnancy at kaligtasan sa kalsada. Kasabay ng pagbubukas ng klase ngayong school year 2025-2026, pinalawak din ng DepEd ang feeding program para sa mga batang mag-aaral, habang nakatutok din ang dalawang ahensya sa mga posibleng outbreak ngayong tag-ulan. Ayon sa DepEd, paitingin pa ang pangangalaga sa pisikal at emosyonal na kalusugan ng mga mag-aaral. Magugunitang tumaas ng 500% ang kaso ng HIV sa bansa at posibleng pumalo pa sa 400,000 mula sa halos 150,000 ang kabuuang kaso kung hindi ito mapipigilan. And with your indulgence, Kuyang Drew at mga kabalitan-kabalitaktakan, ang numero pong ito ay binabanggit na ito po yung mga reported. Paano yung mga hindi reported at yung mga nasa kaliblib-liblibang mga lugar. Mga kanugnug. Oo, yung mga hindi Malalayo, pa alam na meron silang ganitong sakit. Diba? And speaking, Mga 12 years probinsya, old ang sa mga pinakabata probinsya sa pa yan. Palawan. Yan pala Diba? yung mga reported. Reported ito, Paano yung hindi reported? Diba? Sa Yun ang mga nakakatakot. kulang yung mga kapos sa edukasyon. Ika, di ba? Sa mga Sinasabi malalayong nila lugar. Naniniwala ako na lahat ng sobra talaga masama. Actually. Sobrang pagmamahal mo. Lahat ng pwede mong mahalin, minahal mo. Anong nangyari? Kumalat. Di ba? Buti na lang si Kuyang Drew tapat sa kanyang mahal. Ikaw na. Baka ako, ano pa masabi ko? Walang yan. Ito, kailangan po ito, edukasyon. Edukasyon po ang sagot sa mga problema po ninyo. Aminado, si Education Secretary Juan Edgardo Sani Angara na patuloy na lumalala ang learning crisis. Siya pa ang umamin sa bansa mula noong COVID-19 pandemic. Ayon kay Secretary Angara, ito'y dahil marami pa ring mga estudyanteng hindi marunong magbasa. Dahil sa ginagawang homeschooling o paper-based modular learning kung saan hindi nakatutok ang mga guro sa mga mag-aaral. Patunayan niya ito na wala sa tamang level ang pagkatuto ng mga bata sa Pilipinas. Para matugunan ito, sinabi ng kalihim na nagpatupad na sila ng summer programs upang mapagtuunan ng pansin ang mga
basic skills. Samantala, iginiit din ng kalihim ang kahalagahan ng critical thinking sa mga estudyante upang labanan ang pagkalat ng AI-generated fake contents online. Marami na pong mga nagoyo dito. Masyado anyang magaling at innovative ang mga nagsisilitawang artificial intelligence sa ngayon, kaya dapat maging maingat at mapanuri ang mga estudyante maging ang mga guro. Inihayag din ni Angara na tinututukan na, kanya pong tiniyak na tinututukan na ng DepEd ang pagbuo ng AI Research Center upang matulungan ang mga estudyante na umangkop sa digital age. Pasada Balita. Samantala, konstruksyon ng nasunog na eskwelahan sa Quezon City, pinamamadali na ni Pangulong Marcos. Tulong sa mga teacher at mag-aaral, tiniyak. Tayo mula kay Patrol 13, nagbabalik Gilbert Perdes. Rebuild o reconstruction, itong sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos na makita ang pinsalang idinulot ng sunog sa isang gusali sa San Francisco High School sa Bago Bantay, Quezon City. Sa panayam sa Pangulo, sinabi nito na hindi uubra ang pagkumpuni lamang sa nasunog na gusali dahil talagang hindi na ito maasahan sa usapin ng structural integrity. Dahil ito sinitasan ng Pangulo ang DPWH na magkasa ng plano sa agarang pagsisimula ng konstruksyon ng bagong building. Ayon sa Pangulo, mula sa dating 2 palapag lamang ay gagawin na itong 4 na palapag bilang parte na rin ng pag-upgrade sa eskwelahan at mga pasilidad nito. Tiniyak din ng Pangulo na ibibigay ang mga agarang teaching materials tulad ng mga TV sets, computer sets, desktops at projectors para magampanan ng mga guro ang kanilang trabaho, gayon din ng reading materials para sa mga estudyante. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong las DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Hapon na may napanood ako sa sa EB, yung sumali sa Pinoy Henyo. Ito edukasyon pa rin ito Yung tinatanong hindi nila intindihan. Hindi nila nasagot dahil mali yung pagkakaintindi nila dun sa tanong. So parang napansin ko nga. Estudyante ba yan tinanong? Estudyante. Oh, Estudyante. on live television? In live television. Ouch! Iba yung yun ang tanong, magbigay ng limang US state na nagtatapos ang letra sa A. Siyempre, alam naman natin kung talagang US state sa Amerika. So, ang sinagot nila mga bansa. Mga bansa. Alright. Yung So, state, di ba yung... state, Alaska. Alaska, kasama ba? California, LA, di ba? California? Oo. Yun ba yun? Ang So, sinagot- nagkamali ng intindi. Nagkamali sila. Ang sagot ng iba. Argentina. Ano pa? Basta, isa sa... Di ba? Alayo. Nakakaawa rin. Actually, nagulat ako. Sabi ko, Teka lang, parang... Ang linaw nung Tanong eh. Di ba kung talagang... Anong estudyante yan? High school? Elementary? College. College? College ito. Okay. College yan. Kaya, Kalulungkot, third year college. Yun lang. Third year college. Anyway. Ako pwede kong idahilan yan pagka nagkamali ako ng sagot. Bingi po yung kabilang tenga ko. Hindi ko naintindihan ng maigi. Pero hindi seryoso nakakahiya at nakakaawa at the same time. Oo. Diba? Anong sasabihin ng mga kaklase, ng mga professor nila? Nanghinayang ako diba? Nanghinayang ako. Ano natin banggitin yung university. School, wag na. As a whole, parang nakakaawa at nakakahinayang at nakakagigil, nakakainis. Di ba? Kasi ako, sa totoo lang, mga kabalitan-kabalitaktakan, with due respect, Kuyang Drew, hindi naman ako matalino. Aral baon nga ako Actually, simple Diba? pag-intindi lang yun. Diba? School bukol nga ako nung hanggang high school hanggang college. So, ang sa akin, hindi lang po katalinuhan sa 4 na sulok ng silid-paaralan na nakukuha dyan. Dapat dan may dyan Paglabas, sabi nga ng mga professor namin, paglabas mo ng paaralan, iba na ang mundo mo Totoo naman. Baka nga maswerte ka kung 30% ng napag-aralan mo sa buong Magagamit mo sa labas. Magagamit mo sa labas. Pati sa kurso mo Eto, nag-masscom, di ba? From computer management, ipinagmamalaki ko po,
Nag-ship ka, 7 taon ba ako sa college? More or less 7 years. Aha. Kasi nag-computer management ako dahil nung gumraduate ako ng high school, 86. Ako 5 Abay, computer ang number 1 eh. Ando ng pera eh. Sige, pasok tayo computer. In demand eh. Eto na. Nung nagpasok ka na yung mga major subject, natuto na akong maduling, masulimpat yung mata ko, kakokopya. Kasi hindi ko alam eh. Hindi ko alam yung gagawin. Sasabog yung utak ko eh. So, yun, lipat. Third year college, lumipat ng mass communication. At sabi nga nila, and the rest is history. Ako dapat fine arts ako eh. Anong nangyari sa'yo? Ha? Naging medical arts. Real talk yun. Dapat fine Sa arts totoo ako. lang, real talk de. Kaya ako sabi ko nga sa kanila nagkaroon kami ng reunion nun yung mga matatalino namin mga kaklase. Wala sa industriya Di ba? O yung pangalawang reunion namin, wala nang umattend. Kasi yung hilera namin, yung isang hilera namin, puro kami school bukol. Nung college, kami lahat ang napasok sa media. Carlo Mateo is one. Di ba? Yung isa, cameraman. GMA din. Di ba? Parang, sabi nga nila, hello, asan kayo? Hi. Yung pangalawang reunion, wala na pumunta. Siya? Sige. Ay, nako. Ang dami nating grabe. Nalungkot lang talaga ako. Nakakalungkot talaga. Sobra. Sa totoo lang. What more pa yung mga kapag graduate na. Diba? Sige, sana ay masolusyonan po ng atin pong Department of Education sa pangunguna po, syempre, ni Hello. Secretary Good morning. Sunny Angara. Good morning, Dance. Dance Ligaspi. Alright, sige, tayo po ay magbibigay daan sa ilang po muna mga paalala oras po natin. Principal Winner Contihino. 28 sandali makalipas ang ika-6 ng morning. Sa 6:31 na po ng umaga, tayo po ay nasa ikalawang sigwada po ng Pasada Balita. Sa pagkakataon ito, ituloy po natin yung pinag-uusapan natin kanina, no? Yung sa sektor po ng edukasyon, para po magbigay po ng mga karagdagan po niyang kuro-kuro, mga opinion hinggil nga po dito sa issue, lalo na po yung sa pagkadismaya ni Pangulong Marcos sa K-12 program. Nasa kabilang linya po natin ang chairman po ng House Committee on Basic Education and Culture at kinatawan po ng lungsod po ng Pasig si Congressman Roman Romulo. Magandang umaga po, Congressman Romulo. Welcome po muli sa DWIC LU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Morning, sir. Yes, good morning, Drew. Good morning, John. At sa lahat nakikinig nanonood po, good morning po sa ating lahat. Alright, salamat po Kong sa inyo pong pagpapaunlak muli sa amin pong himpilan. Kong, batid nyo na po ba, nakarating na po ba sa inyo pong kabatiran, ito pong statement din po ni, yung pag-amin po mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na siya po ay nadidismaya po dito po sa kasalukuyang sitwasyon po ng ating po mga estudyante, lalo na po dito po sa K-12 program. Kong? Yes, sa totoo po, no, kami po sa House, matagal na po kami dismayado. Napag-usapan na po natin, di ba, na kami nga sa House, nagpasa na kami ng reform the K-12 program. Hinihintay na lang namin yung Senate version. Right? So, Kasi ho sa totoo, ano na pag-usapan natin, talagang nung pinasa ito noong 2013, ang commitment nun, job ready, quality jobs. At college ready. Pero 2013 pa po yung commitment na yon nung pumasa yung batas noon. Ngayon po, kitang-kita naman, unang-una, hindi job ready. Yung mga trabaho na nakukuha ng K-12 graduates, para sa pananaw ko po, makukuha rin po ng isang graduate ng dating 4th year high school or grade 10. Kasi sa totoo, kahit nga yung industriya mismo, pag tinatanong sila, ang preference pa rin nila, at least nag-second year college Actually. or nagtapos ng kolehiyo. Actually, Drew, John, pag tinignan natin, yung binibigay natin, pag nag-tech-book ka ngayon sa K-12, ang binibigay natin, NC2, National Certificate 2. Sa sarili natin, Philippine Qualifications Framework, sinasabi natin, hindi pa handa yun. Sabi natin, may skills yun, pero kailangan bantayan pa rin, may gabay pa rin. Ilaw. Sabi ng 2013, college ready.
Ngayon po, pinahaba na nga natin ng elementary, nagdagdag ng grades 11 and 12. Pag pumunta ka pang kolehiyo, mga amantago lang po, inamin naman sa atin ng CHED sa committee hearing na may bridging programs na rin sa kolehiyo. So pinahaba na natin by adding 11 and 12, humaba rin po yung kolehiyo. Yun lang. Kaya nga sa amin po, napasa po namin nung last year pa po or beginning this year, yung pagreforma ng K-12 program. Sinabi natin, unang-una, bawasan na natin, i-decongest natin yan. Bawasan natin ang college subjects. Ibaba na natin yan sa senior high school. Sinabi rin po natin, gumawa na tayo ng di ba? Ng exit point after grade 10. Pag nag-aral ka na mabuti K-10, magbigay tayo ng honors exam. Accelerated. Pag pumasa ka nun, exempted ka na sa 11 and 12 kasi pahirap talaga po. Drew, John, magtanong kayo, pahirap talaga sa pangkaraniwang Pilipino yung K-12. Actually, Congressman... Walang dagdag na value. Sorry, Congressman, actually, ako may apo ko na magsisimulang mag-aral. May nursery 1, nursery 2 yata, kinder 1, kinder 2, hindi pa kasama yun eh. Di ba sa preparation sa elementary? Ngayon, nire-require nila yun. Pagka wala kang ganun, hindi ka pwede mag-grade 1. Di ba? So, kung ang isang ordinaryong mamamayan, isang kahig, isang tuka, paano mo itatawid yun? Di ba? Alam naman po natin na ang mapagmamahal nating mga ordinaryong Pilipino, kayamanan ng kabataan sa mga anak sa kanila at edukasyon. So ang anak nila 3 pataas. 'Di ba? So paano natin itatawid kung ganito yung klase ng sistema meron tayo, Congressman Romulo? At hindi na bali po, Drew, John, kung nakikita naman natin na siguradong kalidad ng edukasyon. Tama. Pero kahit anong tingnan natin, sarili nating PSA, yung FLEMS nila, kakalabas lang nila. 19.1 million ang una nilang sinabi na functional illiterate. Pwedeng marunong magbasa. Pero hindi naintindihan yung binabasa. Aray. Ito ba ang gusto nating kalidad ng edukasyon? Ito yung sarili nga natin mga kolehiyo eh. May bridging programs eh. So kung hindi rin natin ma-improve, kaya Drew, pag tinatanong ninyo kung kanina yung una yung tanong nga sa akin kung narinig ko na yung statement ni President BBM na dismayado siya. Sa amin po sa House, matagal na kaming dismayado. Kaya napasa po namin itong Education Pathways Bill. Kong, sorry pero tumbukin ko na. Nasaan ang pagkukulang, nasaan ang pagkakamali kung meron man? Para sa akin po, unang-una, minadali nila yung implementasyon na hindi naman po preparado ang sistema natin. Yun lang. Sa totoo, noong 2013, nung pinasa po nila yung batas na yan, sabi nila implement nyo ng 2016 fully. Pero nakita po natin, hindi naman nagtayo ng sapat na gusali nung panahon na yan. Para sa akin, parte yan nung rason kung bakit tayo merong 165,000 na classroom shortages ngayon. Pangalawa, kinongest nila yung curriculum. Sa ngayon, Sir Drew, Sir John, magtanong kayo, maliban na lamang sa 800 schools na magpapilot ngayon ng matatag curriculum, yung iba nating paralan sa 11 and 12, 31 subjects ang kailangan daanan ng isang mag-aaral sa senior high school. 31? Pagkatapos nun, may bridging programs pa. Congested yung curriculum. Pangatlo, tingnan natin po yung mga teachers. Overworked. Na-assign sila sa mga subjects na hindi naman yun yung napag-aralan nila ng kolehiyo. Kasi nga sa dami ng subjects ng pinipilit ng sistema na ituro o sa ating senior high school. Right. Pagdating naman sa 1, 2, 3, nakalimutan natin na yung basics. Kailangan turo natin. Pasensya na, baka lang makalimutan ko itatanong ko. Yung 31 subjects sa high school? Senior high school. Senior high school pa lang? 11 and 12. Hindi ko lubos maisip ko. Kaya talagang paano mapasok sa isip ng mga bata yung pinasa ng House? Diba? Sinabi namin, wag naman 31. Kunin na lang natin yung naiiwan
na 8 subjects na GE sa first year college. Ibaba na lang natin yun sa grades 11 and 12. Pag pumasa ang bata doon, college subjects yun, college ready siya. Hindi namin bakit kasi maisip po Opo. masyado nating sinusundan yung mga ibang jurisdiction. Gusto natin sundan lahat ng ginagawa sa iba-ibang SGD, mga ganon. Wag naman. Meron tayong sariling kultura. Kung pasensya ka na, habang nagsasalita ka, nagtatalo kami ni Drew off-air kung paano nangyayari, paano na isisiksik sa mga estudyante. Kasi hindi na po ako lalayo, Kanina, binabanggit namin, school bukol ako, high school hanggang college. 10 subject ba tayo sa high school? Mga gano'n. Pagpaligin natin, 15. Maniwala ho ba kayo na yung sa 15 nung high school, nagkakating pa ako? Ibig sabihin, nung mga panahon na yon loaded na. Paano kung hindi ka interesado doon sa subject na yon? 31, di ba? Anong gagawin mo? At kaya yung binabanggit ka ni Congressman Romulo na kung hindi rin naman specialty ng teacher yung itinuturo niya, what do you expect? Kung mapapakinabangan nga ba talaga lahat yun paglabas mo ng school? At saka kung hindi naiintindihan ng todo ni teacher yung itinuturo, ano yung na-expect mo doon sa mga estudyante? Diba? Tama ba kami, Kaya overworked po ang teachers natin Kawawa talaga Talagang, di ba, laging pinaglalaban nga, yung number of hours sa pagtuturo, minsan nga, nag-exceed na sila doon Yung sa Magna Carta for Teachers Opo. Kung, so nasaan na po dapat ang bola pagdating po dito? Nasa Senate na ho ba ang bola? Kasi sa amin po sa House, nakapasa na kami on third and final reading. Okay. So kung merong version ang House, ang Senate, pwede na kami mag-bycam. Papunta na tayo sa 20th Congress. Hopefully po, kasi kami po, napasa on third and final reading, based on our own rules, mas mabilis na po yun. Sana po, mayroon yung version lumabas ang Senado para pwede kaming mag-bycam. Para lahat tayong mga nadidismaya na, maayos natin. No counterpart mo kung sa Senate? Ang magiging sa kasalukuyan si Senator Sherwin pa. Oo nga pala. Hopefully, siya pa rin ang maging chairperson. Dahil alam naman pala. Sa totoo, nag-hearing na siya about it. Apo. Alright. Nawa, maisingit at hubarin ng ang dami Senator pala Judge yung kanilang robe at isa sa mga gawing priority itong pag-aaral. Kasi kung hindi mabibigyan priority ito, wala. Milyong mga estudyante ang apektado rito. At syempre, yung mga estudyante na rin yan, eventually, magiging trabador na rin natin yan, magiging part na rin ng ekonomiya yan. Di po ba, Congressman? Kaya kailangan tutukan yan. Tama po yun. At bigyan natin sila ng pagkakataon na yung foundational skills nila, doon tayo nakafocus. Kasi matalino naman po ang Pilipino Ay, naniniwala po ako kita dyan. naman yun ang naging problema, kinongest yung curriculum Ginabaan na natin, kinongest pa. Alright. Bago pa natin tuluyang mapagalit at mapangitngit si Congressman Romulo. Sir, baka may karagdagan ka pa pong paalala at mensahe, lalo na doon sa mga merong kaugnayan dito sa K-12 issue na ito. Go ahead, sir. Well, una-una, Drew, John, maraming salamat sa pagkakataon na ito. At sa totoo po, 3 years ago, nag-umpisa na, or 4 years ago, sa House yung usapin na ito. Nakakatuwa na ngayon na talagang pinag-uusapan ng marami. Hopefully, mapanatili yung pag-uusap para lahat tayo maalarma. At maramdaman natin yung hirap na dinadaanan ng pangkaraniwang Pilipino. Sabi ko nga lagi, Drew, John, yung may kayang pamilya, walang problema mag-aral kahit 20 years. May kakainin araw-araw. Pero yung pangkaraniwang Pilipino na nakakarami, ang gusto lang nila, quality education para quality jobs. Yun naman ang pansinin natin ngayon. Alright, sige po, Kong. At kami po umaasa na magmamaterialize po itong isinusulong po ninyo, lalo po dyan sa Kongreso pag nasapit po ng 28th Congress. Pagtulungan po natin, Gong. Tulong tayo. Salamat po, Congressman. Good morning. Ingat po kayo. Ingat and good luck po. Thank you. Alright, thank you. Alright, si Pasig City Lone District Representative Roman Romulo at Chairman po ng House Committee on Basic Education and Culture.
Pasada Balita. Ang singit ko lang, Kuyang Drew, bago matawagin si, anong tawag natin sa kanya? Guidance Counselor. Counselor. Na ano, seriously, kung makikita mo yung comparison, yung naghahanap ng trabaho sa ibang bansa at saka sa Pilipinas. For example, security guard. Di ba? Sa ibang bansa, kailangan mo lang nakapag-aral ka kahit high school. Kahit na experience mo is ganito lang. Tapos ang sweldo niya is, for example, $30. For example, per hour. Pagdating sa Pilipinas, security guard, college level, college graduate, with experience, tapos hihingan ka ng mga ganitong dokumento, ganun kahaba yung ang dami requirement. Tapos ang sweldo kakarampot. Di ba? Parang doon pa lang basic na basic yung comparison. Parang ang sakit na tanggapin na ganito kayo kasinsin maghanap ng qualification ng isang security guard or kahit anong posisyon. Pero pagdating sa i-offer yung sweldo, kulang pang-asikaso ng dokumentong hinahanap nyo. Actually. Di ba? Ang lungkot, di ba? Oo. Sobra. Sabihin nyo, handa tayo sa ibang bansa. Hello? Dapat tutukan muna natin yung basic. Well, anyway. Basic talaga. Basic naman talaga dapat ang tutukan. Sige, at maya-maya tayo po muna ay magbibigay daan sa ilang paalala. Standby lamang po sa atin pong altanga. Pang-oras po natin, Counselor. Guidance Counselor, Wenner Contihino, 15 minuto bago sumapit ang ganap na alas 7 ay magtungo na sa palengke. Alamin na po natin ang magiging almusal, tanghalian, hapunan o altanghap ngayong araw po na ito ng Huwebes. At tanungin na rin natin kung pabor ba siya na mabura na ang K-12. Oo, kasi bukod sa nanay, lola rin yun. Araw-araw itong namamaling. Tapos may nag-aaral. Diba? Higit sa lahat, may mga speaking engagement pa. Sige na nga, papasukin na natin bago pa maputikan ang kanya pong bagong pedicure na kuko. Dahil si Aling Beth Samson ang ina po ninyong lahat sa palengke, Aling Beth. Aling Beth! Good morning! Ayan, mainit na kanin ng almusal ko kasabay ng init ng ulo ko. Ayan. Talaga namang nakaka-react naman talaga yung pinag-uusapan nyo kanina at totoo naman talaga lahat yun. Ako'y napapangat sa aking kinauupuan So ayaw mo rin ng K-12? Matagal ko nang ayoko yan. Kasi... Unang-una, dagdag gastos, dagdag taon. Hindi, ang alam ko, ang inabot ni Aling Beth, hindi K-12. KKK. Andres Bonifacio na yung sinasabi ko, bro. Tao. Sabay tayo. O di pati ikaw. Ayan. Sige po, mamalengke na tayo. Ayan, nakapamalengke na ako. Ayan, mainit na kanin ng almusal ko. Walang sinangag. Sayang ako So, ang ulam, ginisang corn beef. Yung isang latang maliit, 35 yan. May patatas, halagang 20. At ang sibuyas at bawang ay 15. Galing ayuda? Galing ayuda ba yan? Yan, branded tong lata na to. Branded naman daw pala. Hindi ko babanggitin, baka masingil ako. Kulay puti! Bakit yung binibigay na ayuda naman, branded din Ay, yung puti, maganda yung mahal yung puti. Maganda yung puti. Yung letter D? Oo. Ay, yayamanin yun, hindi pwedeng ayuda yun. Hindi pwede. Pamilyonaryo yun Oo nga pala. Walang nabigyan na ganung ayuda, yung high, yun, di ba? Nasa dulo, Yung high, mahal yun. Bumibili naman ako noon. Pero hindi yun ang ginamit ko ngayong tindahan lang ako bumili nito 35 lang isang lata. Kasi yung high, 90 yan, isang lata. Ayan, sa tanghalian naman, Drew at saka Jan, magluluto naman ako ng miswa sa patatas ang sahog giniling. Siyempre, may bigas ako 40 pesos. Ang patola, 40 pesos ang isang piraso, pero malaki na yan. Ang miswa, 20 pesos. At ang giniling ko, almost 1/4 yan, 100 pesos ang aking giniling. Ang bawang at sibuyas, 15 pesos at ang mantika, 40. Sa hapunan, ako naman ay nakabili ng mahigit kalahating kilong tilapia kasi 150 lang kilo. Pinagawa ko ng 100. Kaya ang sausawa naman yan, 2 itlog na pula, sibuyas at saka kamatis, halagang 50. Kung ang almusal ko na kanin at saka yung corned beef ko ay 70 pesos, ang aking tanghalian ay 255, ang hapunan ko 150, so total 475 pesos. 475 pesos? Aba, Diba? Malaking bagay na. Meron ka Kasi pang nagkanin sa benching. umaga
May benching kung pangulog sa alkansya, hindi pwedeng wala. Oo. Kailangan may to be. Para pagdating ng December, may bubuksan naman akong pambili ng Noche Buena. Tama yan. Pang Noche Buena, ha? Ganun Depende. Naman nun. Depende kung December ko pang Noche Buena o pambili ng pagkain pa rin, bigas, o ano mabili, damit. Basta kailangan may mabili para souvenir dun sa aking pinag-ipunan sa programang Pasada Balita. Doon galing yung pera eh. Kaya yung alkansya ko, lalagyan ko ng pangalan, from Pasada Balita Alpanghap. Alagbet, parang may pangsisisi yung binabanggit mo na yan, ha? Parang may Ay, pag-gain na hindi. din yan, ha? Of course not. Ako'y tuwang-tuwa dahil sa Pasada Balita, natuto ko mag-impok eh. Ayun. Kahit Akala ko wala. dahil sa Pasada Balita, lagi ka na-invite ng talks, eh. Kailangan natin yan. Invite mo naman kami Trabaho dyan! Pang ano Trabaho yan? natin yan. Isa tayo sa mga drug preventive officer kasi sa Valenzuela Anti-Drug Tama. Abuse Officer. Tama. So I We are give them proud a of you, workshop. Aling Beth. We are proud of you. Tuloy mo siyempre. lang. Mana ako sa inyong dalawa eh. Diba? Si. Oh yeah. Oh yeah. Para sa Alpanga Pasada Balita, ayan. Petro Patalget Samson ng DWIZ, nagbabalita ng tama, nagliligo ng tama. At syempre, nagbabudget pa rin tayo ng tama. Pasada Balita. Samantala, lumabas tayo ng himpilan. Ito, ha? Nig po kayong maigi, ha? Totoo Sa ba yan? mga kabataan dyan, ha? Totoo ba? Pakinggan natin maigi to, ha? May paliwanag mong maigi to, kuyang, ha? Ito po. Ang pakikipag-date sa menor de edad Aha. para sa sexual activity kahit may bayad, pasok pa rin sa qualified trafficking in person. Pero bakit walang rape dito? Kasi minor to eh. Oo. Di ba? At sige, para mas maliwanag, pakipaliwanag mong maigi, Patrol 24, June Samson. Kuyang John, pinagtibay ng Korte Suprema ang panuntunan na ang pakikipagkita sa minor de edad para sa layuning sexual kahit pa nagkaroon ng kasunduan ay pasok pa rin sa krimen na qualified trafficking in persons. Sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Antonio Co. Jr. ay kinatigan ng Supreme Court ang hatol sa isang 68 years old na dayuhan na nakilala ang biktima sa social media at kalaunan ay niyaya para sa sexual na aktibidad kapalit ng pera o bayad. Bagamat kasong rape ang kinakaharap ng akusado, ay binigyang diin ng Supreme Court na ang paggamit o pagsasamantala sa kahinaan ng minor de edad at ang pagbabanta gaya ng paglalantad ng masiselang larawan online ay malinaw anyan na isang uri ng sexual exploitation. Sa ilalim ng batas, ang qualified trafficking ay mayroong mas mabigat na parusa kapag ang biktima ay isang menor de edad. Nahatulang makulong ang akusado ng habang buhay at pinagmumulta ng 2 milyong piso bukod pa sa danyos na aabot sa 600,000 pesos. Hindi na anya kailangang ibenta ang biktima sa iba pa para masabing trafficking dahil sapat na ang panlilinlang, pamimilit at banta para sa layuning sexual. Paalala ng Korte Suprema na ang online sweetheart deal na nauuwi sa pagsasamantala sa minor de edad ay hindi basta simpleng krimen dahil ito nga ay qualified trafficking. Patrol 24, June Samson. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Kay papampaksa ng mga balita, umabot na sa mahigit 9.5 billion pesos ang halaga ng illegal na droga na nasamsam ng Philippine Drug Enforcement Agency simula noong Mayo 30 hanggang Hunyo 13. Nagmula ang mga nakumpiskang droga sa 155 operasyon na kanilang inulunsad kung saan naaresto ang mahigit 100 katao kabilang na ang mga pusher, kliyente at operator ng drug den. Kabilang sa mga nasamsam ng PIDEA ang mahigit 1,300 kilo ng shabu, 1.3 tons po ito. Kung saan ang 1,440 kilo ay isinuko ng mga mangingisda matapos matagpo ang palutang-lutang sa karagatan ng Pangasinan at Ilocos.
Bukod dito, nakumpiska rin ang 165 milliliters ng liquid shabu, 4.9 kilos ng kush, 30 kilos ng dried marijuana leaves at mahigit 70,000 cannabis plants. Katuwang ng PIDEA sa pagsagawa ng mga operasyon ang Philippine Coast Guard, Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Pasada Balita. Nasabat ng otoridad ang mahigit 104.7 million pesos na halaga ng hinihilalang shabu sa napalutang-lutang sa karagatang sakop ng Cagayan. Ayon sa PIDEA, isang sako na may 15 plastic pack ng shabu o tinatayang 15 kilo at nagkakahalaga ng 102 million pesos ang na-recover sa pagitan ng Babuyan Island at Gonzaga, Cagayan. Bukod pa rito, kinabukasan, isa pang pakete na may 400 gramo ng shabu na nagkakahalaga naman ng 2.72 million pesos ang natagpuan sa pagitan ng Camiguin Island at Cape Engaño sa Santa Ana, Cagayan pa rin. Isinauli ng mga mangisda ang nakakita ang illegal na droga sa PIDEA Region 2 o isinuko at PNP Regional Police Office. Iniimbestigahan pa ang pinagmula ng mga kontrabando na sinasabing posibleng inanod lamang patungong karagatan ng Pilipinas. Pasada Balita. Samantala, Pangulong Marcos nangakong hindi babagsak ang buying price ng NFA sa ani ng mga magsasaka sa paluging presyo. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kailanman bababa ang buying price ng NFA sa presyo na ikalulugi naman ng ating mga magsasaka. Sa ikalawang vlog ng Pangulo, binigyan din ito ang hirap at bigat ng trabaho ng mga magsasaka sa bansa. Batid rin niya ng gobyerno na ang pinaka-kinatatakutan ng mga magsasaka ay ang masyadong mababang presyo ng kanilang negosyo, yung benta o yung bigas. Pagbibigay din pa ng Pangulo, mananatili ang buong suporta ng Marcos administration sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagtugon sa pangailangan ng mga ito. Kahit anya-ano ang maging galaw ng presyo ng bigas sa merkado, hindi raw babagsak sa paluging presyo ang buying price ng NFA sa ani ng mga magsasaka. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang headlines. Pasada Balita. Mandatory repatriation ng mga OFW sa Middle East isinantabi muna ni Pangulong Marcos sa gitna na nagpapatuloy na bakbakan ng Israel at Iran. Pasada Balita. Pangulong Marcos, kumbinsidong hindi epektibo ang K-12 program. Pasada Balita. DOH at DepEd sanib puwersa na para tutukan ang lumolobong kaso ng HIV sa bansa. Pasada Balita. Nasabat na illegal na droga sa loob lamang na 15 araw pumalo na sa halos 10 milyong piso. Pasada Balita. Kabalitang pangkalakalan na kolektang buwis ng BIR sa unang quarter ng taon umabot na sa 1.1 trillion pesos. Pasada Balita. Ang balita sa ibayang dagat, Japan at South Korea nagkasundong mas palawigin pa ang ugnayan sa katatapos pa lamang na G7 Summit. Pasada Balita. Balitang papalakasan, TNT star player RR Pugoy sinelyo na ang panalo sa dikitang laban kontra Magnolia. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan, benepisyo ng okra sa katawan, ating alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, para po sa mga lolo at lola, mga tito at tita, ito na po ang inaabangan po ninyo, Air Supply. Magbabalik Pilipinas para sa kanilang 50th anniversary concert. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Oras po na 4 na sandali makalipas po ang ikapito ng umaga sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita. Ngayong araw po na ito ng Huwebes, nakatakda na magsampa ng kaso ang Department of Justice ngayong linggo laban kay Gong Wen Lee o alias Kelly dahil sa sinasabing pagkakasangkot nito sa pagkidnap at pagpatay sa businessman na si Anson Ke at driver nitong si Armani Pabilio.
Ito'y matapos makahanap ng sapat na ebidensya ang National Prosecution Service sa isinagawa nilang preliminary investigation dahilan para mag-issue ng resolusyon ng DOJ na nag-uutos na magsampa ng 2 counts of kidnapping for ransom with homicide laban kay Kelly. Sa kaparehong resolusyon din ay inirekomenda ng DOJ na i-refer ang mga respondents na sina Yuan Haohua, Yuan Fangqiang at Yi Xiaoting sa PNP Anti-Cybercrime Group para sa case build-up dahil sa paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act. Habang ang anak naman ni Anson na si Alvin Ke ay lusot na sa kaso dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa naganap na krimen. Una ng kinasuhan ang inihinalang mastermind na si David Tanyao at 2 iba pa ng kidnapping for ransom with homicide dahil sa pagdukot at pagpatay kina Ke at Pabilio. Pasada Balita. Ibiyahe naman patungong Osaka, Japan ngayong buwan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y upang dumalo sa World Expo 2025 at makilahok sa seri ng mahalagang pulong kasama ang mga business leader. Ayon sa Presidential Communications Office, layo ng pagbisita ni Pangulong Marcos sa Osaka na palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya sa pagitan ng Pilipinas at Japan, gayon din ang pag-akit ng mas marami pang dayuhang mamumuhunan. Inaasahang ilalatag naman ng Pangulo ang mga bagong oportunidad sa ilalim ng bagong Pilipinas Initiative sa mga negosyanteng Hapon. Pasada Balita. Samantala, iginiit ni House Impeachment Spokesman Attorney Antonio Odi Bucoy na maaari at dapat ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa 20th Congress. Ayon kay Attorney Bucoy, ang impeachment ay nakatakda sa konstitusyon at hindi nakatali lamang sa termino ng Kongreso. Binigyang din pa ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel na hindi naman nag-e-expire ang institusyon ng Senado. Idinagdag pa ni Bucoy na mali ang pag-aakala o interpretasyon ng mga senador na ang pagtatapos ng legislative session ay nangangahulugang tapos na rin ang jurisdiksyon ng mga institusyon. Taliwasaan niya ito sa mga umiiral na desisyon ng Korte Suprema. Nanindigan naman ang Kamara na mananatili ang kanilang mandato at nararapat lamang na ituloy ang paglilitis bilang pagtupad sa hangad na katarungan at tungkuling itinakda ng saligang batas. Pasada Balita. Samantala, tagapagsalita ng impeachment court kumbinsidong may limitasyon ang maaaring gawin na desisyonan ng Senate Impeachment Court. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Naniniwala din si Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tonggol na may limitasyon ang maaaring gawin at desisyonan ng impeachment court. Ayon kay Atty. Tonggol, batid dito ni Senate President Chis Escudero na mayroong limitasyon ang maaaring gawin ng impeachment court. Paliwanag na ni Atty. Tonggol, hindi general ang sinabi ni Presiding Officer Escudero na walang limitasyon ang impeachment court sa mga maaari nitong gawin at pagdesisyonan. Ang pinatutungkulan ng daw ni Escudero na walang limitasyon ay mga bagay na hindi detalyado o hindi malinaw na nakasaad sa ating saligang batas. Tinukoy ni Tonggol ang tungkol sa pagbabalik ng verified impeachment complaint sa Kamara na malabo at hindi klaro sa Constitution pero ini-interpret ng impeachment court base sa kanilang kapangyarihan na sila ang nag-iisang pwedeng duminig at magpasya sa usapin na may kaugnayan sa impeachment court. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Oras po na 9 na sandali makalipas po ang ikapito ng umaga. Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin, ito talaga po ay malaking problema ito pag nagkataon Pero wag naman sanang lumala pa yung kaguluhan dyan po sa Middle East, particular po yung hidwaan ng Israel at Iran sapagkat marami po maapektuhan. Unang-una na po tayo dyan. Hindi naman kasi tayo hindi naman tayo nag-e-export, hindi naman tayo... Wala naman tayo sariling langis. Wala tayong... Hindi, meron pa rin. Pero hindi ganun kalaki. Langis ng nyog. Langis. Pwede ba?
Kasi ang malungkot dyan, domino effect yan, kuya. Actually, Mga kabalitaan-kabalitaktakan. So, kausapin na natin. Baka Kausapin na natin, pa baka- ulo niyan. Baka pwede kaya sa jeep yun? Langs ng Magkakaroon pa ako ng kaagaw sa buhok ko. Pero eto sigurado, baka nagtitina na rin ito Bagong tina ba? Bagong tina. Nasa kabilang linya po natin ang Pangulo po ng Pasang Mazda, si Ginoong Roberto Caobet Martin. Caobet, magandang morning. Welcome muli sa DWIC LU Channel 23. Drew Nasino at John Ibanez. Good morning, Kaobet. Hi, Drew and June. Magandang umaga. At sa DWIC, sa Oloy TV, sa manonood ng TV at nakikinig sa radyo, magandang umaga po. Alright. Salamat po, Caobet. At baka ewan ko lang kung paano ba natin matatakasan itong problema. hindi na natapos eh. Pero unang tanong ko, sorry kuya nga, pabor ba sa inyo to? Fair hike sa jeepney, Kaobet? Piso. Actually yun and doon, no, ang Pasang Mazda, Altudap at ang ACTO, ang nag-file ng petition for fair increase. About 3 years ago na yan eh. So, naitaas nga natin ang 2 piso at kami na may natutuwa dun sa LTFRB, yung ating pisong permanent and pisong provisional. Ganun pa man, sa mga pagtaas ng petroleum product, sa mga nagdaang 3 linggo, talagang nahihirapan na ang ating mga hanay ng jeepney drivers at operators. Ako nga humihingi na ng pamanhin sa ating mga magulang. Talagang nasabay pa ito sa pagpasok ng eskwela at ang burden talaga nasa mga magulang natin o estudyante. Pero alam mo, yun Drew, wala talagang magagawa kundi pakiusapan ng LTFRB na tinutuloy namin kahit na pisong provincial authority upang makapantay man lamang sa taas ng presyo ng petroleum product na ipinapato nila sa kasalukuyan. Kaobet, pasensya na, tinatanong ko si Kadru na. Tama ba intindi namin na pagka-provisional, pag bumaba ulit yung mga presyo ng produktong petrolyo, tatanggalin niyo yun? Babalik ulit doon Tama po yan. Tama po yan. Yan po yung tinatawag natin na kanya pansamantalang taas lamang po ito. Na pagka bumalik na sa normal, what ang LTFRB ay may kapangyarihan na tanggalin muli itong in-increase na So pansamantala, hindi pansamantagalan. Lalo mabuti kung magiging pangsamantagal yan. Medyo paipang-nabang. At saka nga pala, June and Drew, no, ang napag-usapan namin ni Chairman dito kahapon, I was in his office at LTFRB Central Office. Ang taas lamang po nito ay yun lamang piso. Wala akong succeeding kilometer ito. Right? Opo, para maliwanagan lang po ng ating mga nanonood at nakikinig sa inyo sa ating istasyon na ang itataas lang po ay piso lang. Hindi po yung after 4 kilometers ay magkakaroon ng karagdagan. Wala pong ganon. Okay, malinaw. So malinaw. Base fare lang itong dadagdagan. Pero hopefully ay huwag na sana umabot sa sobra-sobrang taas. Pero tama ba? Bet, di ba kasama rin kayo sa nagmo-monitor ng presyo ng produktong petrolyo? May binabanggit na aabot ng 3 piso ang itataas sa mga susunod na araw? Iyan nga po yung magpapatuloy pa itong gera. Sapagkat binanggit yung ngina, itong gera nga nangyayari sa itong silangan sa Iran at sa Israel, talagang maapektuhan po ang presyo ng petroleum. Hindi lamang po sa ating bansa, but this will be a worldwide problem na talagang magkakaroon ng increase of petroleum products. Alam naman natin, pagka ang produktong petrolyo ang gumalaw, domino effect yan, Kaobet. Tama po yan. Kaya pinag-aaralan po na yung masusiyan sapagkat yan magkakaroon lahat yan, mga pangunahing bilihin at lahat ay spare parts. Maaaring magkaroon ng problema. Pero kayo naman daw ay bibigyan naman ng fuel subsidy. Sabi po ng Pangulo, pati ba yung fuel subsidy kailangan itaas din? Diba? Mas maganda nga siguro kung itataas ang fuel subsidy. Bakit ba pinarinig mo kay Kaobet yan? Ito nga yan, Drew, and June, no? Bakit pinarinig mo yan? Ang fuel subsidy, pagka tumasa ng $80 per barrel,
more than $80 per barrel, talagang merong fuel subsidy. At yan na rin po ang aking ite-take up ni Secretary Vince by tomorrow. Hopefully, magkita po kami sa office niya at I'm requesting his secretary for an appointment tomorrow para mapag-usapan yung mga problema na itong talagang napakabigat para sa amin. Hindi lamang sa public transport to, June and Drew, pati kayo apektado lahat. Lahat naman, siyempre. Lahat po tayo. Ang anong binabanggit ni Kuyang Drew yung subsidy, pinapipigilan ko eh. Ayokong parinig sa'yo eh. Maganda nga yung sinabi ni kaibigan Drew, kung itataas pa yan, mas pabor sa amin. Yeah, actually, may batayan din naman sapagkat mataas naman din talaga yung naman talagang walang duda na kailangan talaga. At tama po yan. At dahil nga po doon sa pagkakabanggit niya Ka-Obet, parang hinihinala ko na mag-o-operator din ng jeep to si Drew. Para may alternatibo kami. Sabihin ko kay Calando. Si Calando. Anyway, nagtatawanan at nagkakasiyahan lang tayo dahil medyo mabigat itong sasalubong na pare-pareho naman natin dapat ipanalangin huwag matuloy. Dahil alam naman natin na pag gumalaw talaga yung produktong petrolyo, yung presyo niyan, alam natin ang tama niyan. Lahat ng tao sa presyo niyan. Di po ba? Anyway, ano pa po ang mga ikangay pwedeng gawing alternatibo kung sakasakali mang patuloy itong nangyayaring sigalot na to sa dalawang bansa? Electric jeep! Electric jeep, ganun din. May mga electric vehicle na rin po tayo ngayon na ini-introduce sa ibang kumpanya. Pero ang magiging problema naman po rito yung mga charging station ito. I agree. Agree ako dyan. Charging station at saka yan pong battery nila talagang medyo may kamahalan in case magkaroon ng problema. Well, understanding naman po lahat yan at yung man tumatakbo ngayon, kung mas-switch tayo lahat sa electric vehicle, so wala namang problema at yan isang solusyon. Tataas din ang kuryente. Yung mga power producer, gumagamit din ng crudo. Diesel, di ba? Oo, tama po yan. Yan naman ang mahirap sa bansa natin. Kailangan regulated na natin lahat ng gobyerno yan. Pagka yan malakas na ang mga electric vehicle, marami na rito. Tama yung sinabi niya, magtataas naman ng kuryente. Dapat that must be regulated properly by the government. Ako ang nakikita ko lang problema pag e-vehicles, Kuyang Drew, mga kawalitan, Ka-Obet. Hindi kagaya ng gasolina at crudo, pag alam mong tataas ang Martes, pwede ka nang bumili ng mas marami-rami ng konti ngayon. Ang kuryente hindi pwede ipunin eh. Hindi, sa crudo kasi mapapaganda mo pa talaga yun. Kasi halimbawa, Martes, diba, dinideklara na nila, Lunes pa lang, pinapaalala na. Linggo, Lunes, pwede ka pang magpakarga eh. Paano yung sa elektrisidad? Hindi mo nang pwede ilagay sa galon yun. Ikinondisyon tayo, Drew and June, ng Department of Energy na kada Tuesday may pagbabago ng presyo. Bakit? Ako yung nagtataka, bakit alam nila yung ganyan sistema eh? Lumalabas nga, di ba? Pag napag-akusahan sila, Ka-Obet, na sila ang tagapagsalita ng mga malalaking kumpanya ng langis. Baka stockholder. Sabi nga ni Calando, di ba? Baka hindi po leader yung kinakausap niyo, mga dealer yata yan. Pero, Ka-Obet, I think, kayo ba napag-usapan nyo dahil dito sa kaguluhan na ito, high time na pag-usapan na ulit natin itong excise tax sa langis, pati yung oil deregulation, anyari na Calando, Ka-Obet? Actually, ito kasi June and Drew, no? Matagal ko yung binubuksan yung excise tax na yan. Yan din ang sigaw na iba natin mga samansahan ay. Pero ito ay nakabatas. Kailangan po nito ang amendment para yung excise tax ay mabago. At talagang napakalaki rin nun ng taxes na nakoko sa atin yan. At kung yan naman po ay maialis natin, baka naman nung magka-problema dun sa ibang programa ng ating pamahalaan na kung saan ayon sa kanila, nagagamit ito para naman doon sa ibang problema ng ating mga kapwa Pilipino. Alright.
hopefully matalakay po sa 28th Congress yan, Ka-Obet. At tayo rin po, maasa kayo po sa hanay po ng transportasyon, lalo't bago na po ang ating pong, tama ba? Officer in charge no ng Department of Energy. Wala na pala si Secretary Popo Lotilla. Nilipat na ng DENR ang tumatayong officer in charge, si Yusek Garin, Sharon Garin. Si dating si Sharon. So hopefully hindi nyo pa ba nami-meet si Secretary Garin? Hindi palagi ko nagkita na ho kami niyan, pero siguro magko-courtesy call din kami sa kanya at bilang pagpapakilala at malaman niya yung mga problema naming na-experience sa linggo-linggong kanilang pagmamonitor. At siguro tama yun sa 28th Congress. Magkaroon na isang magiting na congressman na mag-sponsor para dito po sa excise tax na ito na ating pinag-uusapan. At siguraduhin nyo lamang po, Ka-Obet, na pag nagpa-appoint po kayo sa OIC ng Department of Energy at nagkausap po kayo sa kanilang tanggapan, wala pong mangyayaring brownout. Sana nga po. Dapat sigurado yan. Grabe yung tawa mo, Ka-Obet. Parang may alam ka. Natutuwa ako sa inyong dalawa. Baka ano pa masabi natin. Nadaan lang namin sa tawa kasi mabigat kasi itong hinaharap natin. Na huwag naman sana. Ay, nako. Tama po yan. Opo. Kanya po siguro, ako hihingi lang din ng konting oras sa inyong istasyon. Sige sa DWIC at saka sa inyong TV station na manawagan ako sa ating mga kababayan. Hi, sir. Ako po'y nananawagan sa DWIC at sa kanilang LTV na sana po maunawaan ng ating mga commuters ang bakit ba hindi namin kaya itong nangyayaring pagtaas ng presyo. Ito naman ay pansamantalang taas lamang at kung talagang mag-normalize, gaya ng dati, pwede yung i-recall to ng LTFRB. Ito lamang po yung ginagawa namin upang matakpan lamang po yung nawawalang kita ng ating mga drivers sa hanay ng pampublikong sasakyan. Maraming salamat po. Alright. Salamat Good luck, Ka-Obet. Salamat po. Ingat po kayo sa biyahe. Salamat. Magandang umaga po. Thank you, Good morning, mga sir. kaibigan. Maraming salamat sa inyo at sa DWIC. Si Roberto Ka-Obet Martin po yan, ang Pangulo po ng grupong Pasang Mazda. Pasada Balita. Tara, balik impeachment tayo, mga kabalitan-kabalitaktakan. Tinawag na lawbreaker ni Attorney Howard Calleja si Senate President Francis Chis Escudero at ang 18 senator judges. Ito'y dahil anya sa paglabag ng mga ito sa konstitusyon at maging sa mismong impeachment rules ng Senado upang iantala at tuluyang ipatigil ang impeachment trial ni VP o ni Vice President Sara Duterte. Iginit ni Attorney Calleja na ang pagsuri sa mga ebidensya at pagdesisyon na i-convict o i-acquit ang dapat gawin ng mga senador at hindi ang pagmomosyon na pinahintulutan naman anya ni Senate President Escudero. Paliwanag ni Attorney Calleja na sa pag-remand ng kaso sa Kamara na hindi pinahintulutan sa saligang batas at ng impeachment rules, ipinahiwatig lamang anya ng 18 senator judges na wag ituloy ang impeachment trial at mistulang itago sa publiko ang mga ebidensya laban sa Vice-Presidente. Pasada Balita. Muling pinalalahanan ng Kamara si Vice President Sara Duterte na igalang ang konstitusyonal na papel ng Kongreso sa proseso ng paglikha ng budget kasunod ng naging pahayag nito na hindi na humingi ng mas mataas na pondo ang Office of the Vice President para sa 2026 dahil hindi rin naman ito ibibigay ng mababang kapulungan at upang hindi na mapahiya ang kanyang mga tauhan. Ayon kay House Spokesperson Attorney Princess Abante, maganda na kinilala ng Vice Presidente ang kapangyarihan ng Kongreso sa pambansang budget pero kanyang binigyang diin na dapat kasama sa pagkilalang ito ang buong paggalang sa responsibilidad ng Kamara na suriin kung paano ginagamit ng kanyang tanggapan ang pondo ng bayan at hinga ng paliwanag ang mga ahensya sa kanilang hinihinging budget. Noong nakarang taon sa pagtalakay ng 2024 national budget, binawasan ng Kamara ang inisyal na 2 billion pesos na panukalang pondo ng OVP
at ibinaba sa 733.2 million pesos na lamang. Isang bawas na mahigit 1.3 billion pesos. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtapyas ay ang pag-aalala ng publiko sa kahilingan ng OVP ng kalahating bilyong piso para sa confidential at intelligence funds na katumbas ng halos 21% ng orihinal na panukala. Ang hakbang ay kasunod ang pagbubunyag na gumastos ang OVP ng 125 million pesos na confidential funds sa loob lamang ng 11 araw noong huling bahagi ng 2022 na pinuna ng Commission on Audit. Pasada Balita. Nagbabalik po muli ang Pasada Balita makalipas lamang ilang mga paalala oras. 26 na sandali makalipas ang ikapito. Tuloy pa rin ang ilang pa mga balita. Nadagdagan pa ang mga miyembro ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD na pinakamalaking political party sa Kongreso at sa buong bansa. Kasunod rin ito ng pag-anib sa lakas ng 2 kongresista at 1 gobernador. Pinangasiwaan ni House Speaker Martin Romualdez, Pangulo ng Lakas CMD, ang panunumpa ni Congressman Jong Ceniza ng 2 distrito ng Davao de Oro at Congressman Gerald Galang ng 2 distrito ng Valenzuela at Governor Raul Mabanglo ng Davao de Oro. Sa pagsapi ng 2 pang kongresista sa partido, lalong nagpatatag ng suporta sa patuloy na pamumuno ni Speaker Romualdez sa mababang kapulungan sa nalalapit na pagbubukas ng 28th Congress. Samantala, kinumpirma ni House Deputy Speaker at Quezon Province Representative David Suarez na suportado na ngayon si Speaker Romualdez ng isang supermajority na hindi bababa sa 285 miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pasada Balita. Samantala, prosekusyon pinayuhang ituon ng oras sa paghahanda sa halip na pagbatikos sa Senate Impeachment Court. Tanya nagbabalik Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Sa halip na batikusin ang impeachment court, pinayuhan ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tonggol ang prosecution na ituon ang kanilang lakas sa paghahanda para sa impeachment trial at pagsusumite ng mga kailangang sagot at compliance na hinihingi ng korte. Hindi naman daw kasi ang impeachment court ang kalaban ng prosecution kung hindi ang depensa o ang kampo ng inimpeach na si Vice President Sara Duterte. Kung tutuusin, bukod sa hinihinging attestation o certification ng impeachment court para patunayan ng Kamara na wala silang nilabag sa Constitution kaugnay sa impeachment case na inihain sa Senado, kailangan din nila na mag-refile ng notice of appearance ng prosecutors pero wala pa raw silang naibibigay sa impeachment court. Kaya sino raw ba ang nagpapatagal ng proseso? Sa gitna naman ng patuloy na pambabatikos ng prosecution sa impeachment court, wala naman daw sa plano ngayon ng impeachment court na kastiguin ang mga hindi rumirespeto sa kanila. Sinabi ni Atty. Tonggol na nasa option ang pagpapakontempt pero malabo daw itong gawin ang impeachment court dahil ito'y last resort kasi ito ang kailangang pagdebatihan at resolbahin ng senator judges kapag nag-convene ang impeachment court. Sinabi ni Atty. Tonggol hanggat maaari ay ayaw nilang dumating pa sa pagpapakontempt dahil isa na naman itong issue na magpapatagal sa proseso dahil kailangan pang iresolba ng impeachment court. Kaya sana daw tumalima na lamang ang prosecution sa mga inihiling ng impeachment court. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, proklamasyon ng isang nanalong kongresista sa Maynila ipinawalang bisa ng COMELEC. Patrol 24, June Samson sa detalye. Binawi ng Komisyon ng Eleksyon Second Division ang proklamasyon kay Luis Joey Cuauy bilang nanalong kongresista ng ika-6 na distrito ng Maynila. Pinaboran ng Second Division ng COMELEC ang petisyon ni Bienvenido Abante Jr. na nagsabing hindi kwalipikado si Cuauy na tumakbo bilang kongresista dahil hindi siya natural born na Pilipino.
sa desisyon ni Commissioner Ray Bulay na pinaboran ng dalawa pang commissioners. Walang bisa ang kandidatura ni Chua Uy dahil saklaw ito ng 1935 Constitution kung saan itinuturing siyang naturalized citizen, bunga ng pagkakaroon ng dayuhan na ama na kalaunan ay naging naturalized din na Pilipino. Idineklara din ng COMELEC 2nd Division si Abante bilang nagwaging kongresista ng ika-6 na distrito ng Maynila itong nagdaang May elections. Maaari pa namang iapela ni Chua Uy sa unbank ng COMELEC ang nasabing desisyon. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIG, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, kinumpirme mismo ni Justice Secretary Crispin Remulla na denied ang asylum application ni dating presidential spokesman Harry Roque sa Netherlands. Ayon kay Secretary Remulla, maaaring ipa-extradite si Atty. Roque kapag nakabalik na siya sa Pilipinas sa tamang panahon. Pero posibleng hindi na rin anya ito kailangan dahil malapit nang makansila ang pasaporte ng dating palace spokesman. Sakali mang makansila na ang passport ni Atty. Roque, maituturing na itong undocumented alien at maaaring arestuhin ng International Criminal Police Organization o Interpol. Mariing itinanggi naman ni Atty. Roque ang pahayag ni Secretary Remulla na na-deny ang request niya sa the Netherlands. Paliwanag ng dating palace spokesman, pumunta siya sa Germany para sa isang pre-planned activity at nakabalik na siya sa the Netherlands. Pasada Balita. Right, sa pagkakataon ito, pag-usapan pa rin po natin, balikan po rin natin yung issue po sa sektor po ng edukasyon at syempre yung pagkadismaya nga po ni Pangulong Bongbong Marcos sa K-12 program. Nasa kabilang linya po natin ang chairman po ng Senate Committee on Basic Education and Ways and Means. Walang dili iba si Senator Sherwin Gatchalian. Magandang umaga po. Senator Gatchalian, welcome po muli sa DWIC LU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Morning, sir. Morning, John. Good morning, Drew. Gandang umaga sa inyong dalawa. Po, salamat po sa pagpapaunlak po ninyo muli sa aming himpilan, Senator. At batid po namin na nakarating na po sa inyo itong pahayag ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos na siya po ay dismayado dito po sa K-12 program. At kanina kausap na natin yung Kamara sa katawan po ng inyong pong counterpart na si Congressman Roman Romulo at ipinapasa na po nila sa inyo ang bola dito po sa issue po na ito, yung kanila pong ipinasa na panukala diyan po sa mababang kapulungan, Senator. Thank you, Drew. Narinig ko yung interview ng ating Pangulo kahapon at hindi ko siya masisisi dahil marami talaga sa ating mga magulang ay dismayado at dissatisfied sa senior high school. Dahil nagdagdag tayo ng 2 taon, pero marami sa ating mga magulang ay hindi naman nakikita yung kabutihan para sa kanilang pamilya. So hindi ko siya masisisi. Pero ang tanong ngayon, anong gagawin natin? Tatanggalin ba natin yung senior high school? Palalakasin ba natin yung senior high school? May isa pang tanong napakahalaga. Ito ba ay tama para sa ating bansa? Dahil kung magiging politiko tayo, ang madaling sagot dyan ay tanggalin na lang. Right. Pero ang tanong ba, ito ba ay makakabuti para sa ating bansa ngayon at sa mga susunod na panahon? Dahil kung titignan natin yung kabuuan, dahil dapat tignan rin natin yung kabuuan na senaryo, kung babalik tayo sa dating sistema natin na 16 pa lang ay gagraduate na, meron tayong mga 1.5 million students na papasok na sa workforce. Ibig sabihin, magtatrabaho na sila. Sa edad na 16, maghahanap na sila ng trabaho. Ngayon kasi sa edad na 18, naghahanap sila ng trabaho. Ngayon sa edad na 16, maghahanap sila ng trabaho. Makakakuha ba sila ng trabaho sa edad na 16? Yun ang unang tanong. Pangalawang tanong, kung gusto nila magkolehiyo, makakapasok ba sila sa kolehiyo? Dahil 16 years old sila at
handa na ba sila magkolehiyo. So, itong mga tanong na ito ay napakahalaga at tingin ko importante na kumuha tayo ng mga eksperto, hindi lang mga politiko katulad namin dahil ang politiko kung saan masaya ang tao doon ang sinusundan. Pero yun na nga, ang importante dito, ito ba ay makakabuti sa ating bansa pangkabuuan? Pero Senator Win, ang tanong ko naman, ibabase ba sa edad kung kinakailangan na nila siyang pumasok ng kolehiyo at kung makakapaghanap ng trabaho? Kasi may mga pagkakataon talaga. Ako, I for one, may experience ako nung mga kabatch ko, mas bata sa akin eh. Nasa kolehiyo na. And at the same time, alam naman natin ang mga kabataan ngayon, mas matatalino kumpara nung panahon namin. So, paano natin i-adjust? Kagaya nga ng binabanggit mo, na naaangkop sa kasalukuyang sitwasyon itong education sector natin, Senator Win. Paano hindi lahat, John, hindi lahat ng bata pantay-pantay. No? May mga kaya magkolehiyo, may hindi kaya magkolehiyo. Iba yung tinatawag nating mga estado nila sa kabuhayan, iba gusto magkolehiyo, iba gusto na magtrabaho. So, importante ngayon, dahil 16, alam naman natin, minor de edad pa. Kung ikaw ba ay korporasyon o ikaw ba ay organisasyon, kukuha ka ba ng 16 years old para magtrabaho sa iyong organisasyon? Diba? Siyempre, para sa akin, kung ako isang korporasyon na hindi ako kukuha dahil una-una, minor de edad pa yan. No? Anong trabaho ang pwede mong ibigay? Pangalawa, meron ba siyang mga kaalaman at kasanayan, mga training na pwedeng tumulong sa ating organisasyon? So, para sa akin, ang unang pag-aanalisa namin dito, baka lumala yung tinatawag nating unemployment. No? Dahil nga, meron kang 1.5 million 16-year-olds na papasok sa workforce pero hindi naman sila binigyan ng pagsasanay para sila ay makakuha ng trabaho. So marami dyan, siguro mangyayari dyan, magiging ang trabaho nila, yung mga simpleng trabaho lang, let's say, janitor o baka yung car wash, yung nagtatrabaho sa car wash o iba ay tagalabas ng basura, yung mga ganun na lang yung trabaho. Pero hindi naman yan ang gusto natin para sa ating bansa. Ang gusto natin, i-develop yung kanilang skills para makakuha sila ng magandang trabaho at magandang sweldo. Pero Sen, di ba, sa aking palagay, mukhang ipinatter natin sa ibang bansa itong K-12 program na ito. Ang problema, mukhang hindi naman yata angkop sa ating bansa itong programang ito, Senator Win. Buong mundo ay naka-K-12 na. No? Iba-iba lang yung kanilang... iba-iba lang yung kanilang polisiya pagdating sa K-12. Kagaya sa Amerika, mandato ang K-12. Sa Europe, ganyan rin. Sa Canada, ganyan rin. Sa ibang bansa may K-12 pero yung senior high school hindi compulsory. Hindi siya compulsory, hindi mandato na pumunta o kumuha ng senior high school. So iba-iba pero pagdating sa sistema pare-pareho. May K-12, iba-iba lang yung polisiya. Ngayon nasabi ko nga ang proposal ko, no, dahil nung pinag-aaralan namin mabuti to, pwede ang mas magandang gawin na lang natin yung kolehiyo, gawin na lang natin 2 to 3 years. No, depende sa kurso. Dahil for example, sa Europa, sa England, ang kanilang college, 3 years lang eh. Pagpasok mo ng kolehiyo, concentration na o yung focus na ang kukunin mo sa kolehiyo. Major subjects na lang na may kaugnayan doon sa kurso mo. Hindi mo na uulitin yung kinuha mo sa senior high school at uulitin mo sa kolehiyo ngayon. Ang nangyari kasi, natuklasan namin, maraming inuulit na subject. Kaya dagdag ka na ng 2 taon sa senior high school, meron ko pang 4 na taon sa kolehiyo. Kaya nauulit lang. So, mas magandang, ako personally, sa mga pag-aaral namin, mas magandang bawasan natin yung panahon sa kolehiyo para pagpasok mo doon, concentration na lang ang kukunin mo. Mas mabilis kang makakatapos. Basta depende sa course. Depende sa course. Bigyan kita ng halimbawa, yung PE. No, kinukuha yan sa senior high school, uulitin ulit sa college. Oo nga. Pero pagdating mo ng college, 18 years old ka na, ang gusto mo nang kunin ngayon yung concentration mo para makatapos ka kaagad. Tama naman. Maganda yung example na yun. May point.
Alright, so good luck kasi ang inaano natin, masyadong nawala yung basic sa pag-aaral, nasiksikan ng napakaraming subjects. Subject pala nun. So elementary at senior high pa lang, torete na yung mga bata. Pagdating ng high school at college, ubos na yung pag-iisip nila, yung focus nila, na out of focus. Tama ka dyan, Jan. Actually, yan isa sa pinakamalaking issue. Kaya nung 2023, 22 or 23, no, binawasan na yung competencies at subjects sa tinatawag nating K-10, no? Kindergarten all the way to grade 10. Inayos na yan. Pinaluwag na. Kaya ngayon, mas maluwag, mas magaan para sa mga teachers natin, mas magaan rin para sa ating mga estudyante. Ngayon, kasalukuyan, inaayos yung senior high school. At yan rin ang gagawin mas maluwag. So ang punto ko dito, inayos na yung K-10 curriculum. Binago na yan lahat, mas magaan na ngayon. At ako naniniwala ako na mas magiging maganda ang pagtuturo sa K-10. Kaya nga kung babaguhin ulit, assuming tatanggalin yung senior high school, babaguhin mo ulit yung K-10. No, kaya parang uulitin natin ulit ito sa umpisa. Kaya hindi rin maganda na papalit-palit tayo ng sistema dahil una-una, itong mga batang ito yung mga susunod na henerasyon eh. No, kaya importante na tinuturo natin sa kanila yung mga bagay na makakatulong sa kanila sa mga susunod nilang mga gagawin sa buhay. Alright. Nako, Senator, baka meron pa ho kayong karagdagan pa mga panawagan, lalo na po papasok na po ang lapit-lapit na ang 20th Congress. Ano po ang ating po mga aasahan, lalo na po diyan po sa sektor po ng edukasyon? Sa education sector naman ako, pinupush ko talaga na lumaki ang budget ng education sector. At marami tayong pangangailangan, marami tayong hamon. At nakikita ko na importante suportahan to ng budget. Kaya isa sa mga advocain natin ay palakihin pa, no, yung suporta sa education sector. Pero hindi lang tayo magtatapon ng pera. Importante rin dito, tama yung pinagagastusan natin. Right. That, as much as we want to, kaso tali na yung kamay namin sa oras. Sa mga susunod na pagkakataon, muli ka namin aabalahin, Senator Win. Maraming salamat sa oras, sir. Good luck. Good morning. Ingat po kayo. Salamat po, Senator. Thank you. Right, si Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman po ng Senate Committee on Basic Education at Ways and Means. Pasada Balita! Magbabalik po muli ang Pasada Balita makalipas lamang ilang mga paalala oras natin. Senador Wenner Contihino. Kala mo, sure, Wenner Contihino, ha? Wenner Contihino. 12 minuto bago sumapit ang ganap na alas 8. Equipment at hygiene kits ang PCSO sa Barangay Wawa sa Lumban, Laguna at Barangay Kalusugan, Quezon City bilang bahagi ng kanilang Corporate Social Responsibility Program. Nakatanggap ang Barangay Wawa ng 10 wheelchair at 10 nebulizer sa isinagawang formal turnover ceremony ng PCSO main office sa Mandaluyong City. Samantala, 150 hygiene kits ang turnover ng PCSO sa Barangay Kalusugan, Quezon City na tinanggap naman ng punong barangay. Dahil dito, nagpasalamat ang mga recipient at binigyang diin ng kahalagahan ng pagbibigay pansin sa kalusugan ng bawat mamamayan. Bahagi ng PCSO CSR efforts ang ginawang pamimigay ng medical equipment at hygiene kits bilang pagsuporta sa mga local government unit upang mapalakas ang kalusugan, seguridad at mapabuti ang kapakanan ng mga residente. Pasada Balita! Balitang pangkalakalan. Palo na sa mahigit 1.1 trillion pesos ang buwis na nakolekta ng Bureau of Internal Revenue sa unang quarter ng taon. Ito ang kinumpirma mismo ni Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. kasabay ng pagtitiyak na patuloy ang mga hakbang na ginagawa ng ahensya para mabantayan ang koleksyon ng buwis. Ayon kay Lumagi, kanilang tinututukan sa ngayon katuwang ng Bureau of Customs ang kampanya laban sa mga smuggled na sigarilyo at illegal vape products. Iginiit ng BIR chief na banta sa kalusugan at lehitimong negosyo ang mga produktong hindi dumaan sa tamang proseso. Makikipagtulungan niya ang ahensya sa BOC at PNP para mahuli ang mga sangkot. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Department of Agriculture upang matukoy
at mapanagot ang mga importers. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Nagkasundo sina South Korean President Lee Jae-myung at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba na paigtingin pa ang anilay inseparable na ugnayan ng kanilang mga bansa sa isinagawang unang pulong sa G7 Summit sa Canada. Ayon kay Prime Minister Ishiba, mahalaga ang matatag na alyansa sa pagitan ng Japan, South Korea at Estados Unidos, lalo na sa gitna ng banta ng nuclear weapons ng NOCOR o North Korea at tensyon sa China. Bagamat may alinlangan noon si Pangulong Lee sa administrasyon ng Japan, ipinakita niya ang bukas sa pakikipagkaisa bilang leader naman ng South Korea. Kasabay nito, isinagawa rin ang unang joint air drill ng South Korea, Japan at US sa ilalim ng pamumuno ni South Korean President Lee na ayon sa mga eksperto patunay ng tumitibay na seguridad at kooperasyon sa mga nasabing bansa. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. TNT star player RR Pogoy sinelyohan ng panalo sa dikitang laban kontra Magnolia. Alamin po natin ang sports update mula kay Boss Ian Articona. Good morning, Boss John at Boss Drew. Narito na ang aking latest sports update. Tuloy pa rin ang pag-asa para sa TNT Tropang 5G na makamit ang PBA Grand Slam ngayong taon. Ito ay matapos talunin ng TNT ang Magnolia Hotshots na may twice to beat advantage sa score na 89-88 sa quarterfinal round ng PBA. Pinanguna ni RR Pogoy ang kupunan kung saan nakakuha ito ng 30 points. Samantalang isang panalo lamang ang kakailanganin ng Magnolia Hotshots para makapasok sa semis. Dahil dito, muli mag-aarap ang dalawang kupunan sa Sabado, June 21 para sa isang do or die game. At yan ang aking sports news. Ian Articona nagbabalik ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Alam niyo ba na nagtataglay ng maraming sustansya para sa ating katawan ang okra o lady fingers? Ayon sa pag-aaral, ang pagkain ng okra nakatutulong sa pag-iwas sa diabetes dahil sa likas na fiber nito. Kaya kaya rin itong makatulong sa constipation dahil mayroon itong malagkit na substance na nagbibigay lubrication sa digestive tract natin na tinatawag na mucilage. Bukod dito, ang okra, mababa sa calorie at carb pero mataas sa fiber at protina na tumutulong makabawas ng timbang. Mahusay din ang okra sa pagpapatibay ng immune system dahil sa antioxidants na kayang lumaban sa mga impeksyon, sakit at mga masamang mikrobyo. At mayaman din ito sa vitamin K at calcium na tumutulong naman sa pag-iwas ng osteoporosis na nagpapahina sa mga buto. At para maging okay ang inyong katawan, kumain ng okra. Okay? Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Magbibigay ng ticket dito? Wala ba? Wala. Eto, sige. Here I am. Yan, ganda ng intro, ha? Pero sige, papasukin natin. Baka maubusan tayo. Baka maubusan tayo ng hour supply. Air Supply, magbabalik Pilipinas para sa kanilang 50th anniversary concert. Ang showbiz update po mula kay Bini Bigote Anton. Good morning, Papa John at Papa Drew. Oy, na-miss ko si Papa Drew. Ayan, nag-absent daw siya kahapon, mga kaibigan. Nagpatuloy po kasi siya. Uy! Char lang. Anyways, ay balitang showbiz. Magbabalik sa bansa ang legendary soft rock duo na Air Supply para sa kanilang 50th anniversary celebration. Gaganapin ang 2 gabing concert sa September 18 at 19, 2025. Gabi na nostalgia, kilig at classic hits ang nag-iintay sa mga Filipino fans na lumaki
nagmalaki sa mga timeless love songs ng Air Supply mula sa Making Love Out of Nothing at All hanggang sa All Out of Love. This is a celebration of music, love, and memories with the people who've supported us since day one, ayon sa grupo sa ilang official announcement. Ang isasagawang concert ay bahagi ng kailang world tour para selebrasyon ng 5 dekada nilang paggawa ng musika. At iyan, nakibalitang showbiz para sa impinang may todong lakas, DWIZ. Ang si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Yung Air Supply, paboritong grupo yan ng mga nasa vulcanizing industry. Yes. Kailangan nila ng air Yes. supply. At paborito po yan ng mga lolo. Bakit? Bakit? Hair supply ang kailangan po. Alam mo na ha? Winner Contino. Sige. Sige na nga. Tayo po ay pansamantala po nagpapaalam ngayong araw po nito ng Throwback Thursday. Ngayon pong kaarawan po. Kaarawan po ni Pepe. Pepe! Kaarawan po ng ating pong pambansang bayani, walang iba, sigat Jose Rizal, kaya't abalang-abala po dyan sa Laguna, kagaya po ni Arman Gambe, para kay Pepe, si Arman Gambe. O siya, sige. Maraming salamat po sa ating mga nakasama sa News Center. Kami po ang inyong mga naging tagapagatid balita, Drew Nasino. Johnny Banyes. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Standby lamang. Susunod na nandiyan na po sila. Walang iba. Karambola. Oras po natin. Ganap na pong alas 8 na ng morning. Bye! Happy weekend! Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal,